Mga gawain na dapat taglay ng isang content creator. Una, kahit saan man siya na pumupunta, ano man ang kanyang ginagawa, dapat ang kanyang iniisip pa rin ay ang kanyang content. Kahit na nakapag-upload na siya ng araw na ito, he or she should have advanced thinking. Ano-ano naman kaya ang posible ko na maging content sa sunod na araw. Sa akin na sa totoo lang ang ginagawa ko ay kapag mayroon ako naisip, kahit ako ay nakahiga na, kahit ako ay namamasyal na, or may iba akong ginagawa, kumakain, ay talagang mayroon akong isang maliit na notebook na sa tabi ko yan. O kung minsan makalimutan ko na sa bag, the moment mayroong mag-spark na sa akin na content, agad akong kukuha ng notebook na yan at ballpen, isusulat ko agad kasi makakalimutan ko. Actually, this content sometimes ay galing sa mga follower. Kung bigla na lang mayroong may isang katanungan na nabasa mo sa yung post, ang iyong followers, kaya makapag-isip ka, ay, gawan ko ito ng content. Yung kanyang reaksyon na siya ay nagbigay ng katanungan na paano ito gawin. Katulad nung ako ay nag-content ng pag-turn on ng moderation assist. Meron nag-private message sa akin kung paano daw ito gawin. Kaya gumawa ako ng content about moderation assist na dapat ito na i-turn on upang magkaroon ng tawag dito na ating mamonitor yung mga natag sa atin ay hindi ito diretsahan na ma-post sa newsfeed natin. No, nasa atin kung pwede natin siyang i-post o hindi. O yun, sabi ko sa kanya, moderation assist na kailangan hanapin lamang niya sa kanyang dashboard na makikita yun sa tools at pagpatuloy na lang niya na i-click at makikita niya ang moderation assist and all those items, sabi ko sa kanya, should be checked. For example, ang isang follower na wala siyang picture, hindi mo yan pwede na ipagpatuloy siya na sa iyong account. Kaya dapat hindi mo rin matatanggap ang kanyang ano man yung i-post niya, or yung 2 or 3 weeks pa lang na naging content creator. At may mga salita na profanity. Hindi yan maganda na salita na maaaring negative impact sa isang tao. Kaya ganyan ay talagang we have the passion. Kung ikaw ay talagang genuine na content creator, hindi nawala sa iyo ang mag-isip ng content. Kahit naliligo, kumakain, o ano mang ginagawa mo. Yun ang una ko na masasabi ko na ayon sa aking karanasan. Ikalawa, upang maiwasan ang sinasabing stress, hindi ako gumagawa ng video na isa lang sa isang upuan tulad ngayon o one settings. Sa isang upuan ko na paggawa, ang aking strategy ay making 10 to 15 reels or short form video at 3 to 5 long form video. Dahil sa ngayon wala namang prescribed na formats at saka length ang reels. Ang long form video at yung short form video ay tinatawag na ngayon sa bagong updates ni Meta na reels na yan. No more division o hindi na ito nati-hati pa. So ito lang batay sa aking karanasan, ginagawa ko
upang higit nating mabigyan ng mga gawain na kasya-siya bilang isang content creator. Una ay kahit saan man tayo o anumang ginagawa natin, mag-isip pa rin ng content. At pwede ka rin mag-post kahit saan ka man na namamasyal o wala ka sa iyong bahay. Pangalawa, ugaliin na mayroong kang reserve na video, hindi lamang para bukas, ay kung pwede, 1 linggo or 2 linggo na ready already, ito ay anytime pwede mo na i-upload. Kung mayroon kayong natutunan sa aking naging bahagi na karanasan, ay paki-like, comment, and share this long form video. Dahil ang karanasan ko ay magiging karanasan mo na rin. Mabuhay, magandang buhay, mabuting tao. Mabuhay, mabuting tao, magandang buhay. Long live good person, good life. Long live good life, good person. You. I am your teacher vlogger, Teacher Bing, Erlinda Bing Basilio Rendon. Live and alive. Here, somewhere in Life is Here, Davao City. Thank you for watching. Until next time, my next vlog. See you. Mabuhay!